Hello everyone, this is John. Welcome back to my channel. And hello everyone, nakarating na po ako dito sa aking bahay at talagang ang haba ng biyahe ko. So I think I traveled almost 36 hours from the Philippines papunta rito sa Canada. At ngayon, ito yung aking mga dala. So normally pagka umuwi kami from Philippines and then babalik ako from Philippines to Canada, kailangan lagi kang merong pasalubong sa mga friends ko dito sa Canada. And I wanna share to you yung mga nabili kong pasalubong at yung iba actually bigay. So tingnan muna, simulan natin dito. So ito, meron dito sa side na to, ito yung mga pasalubong na ibinigay ng Sipat Unida Church. So thank you so much sa mga taga Sipat dyan. So meron silang pasalubong na, ayan, ano ba to? Hindi ko alam kung ano tawag dito. Ayan, pilipit. Ayan, so pinasalubungan nila ako ng napagkarami-rami. Ayan. So actually paborito ko to. Naalala ko nung maliit ako, ito yung paborito kong merienda kasi medyo matigas pero gustong-gusto ko at it reminds me of my childhood. Ayan. Ito pa. Ay, ito pa. Galing Sipat din ito. Ayan. Otap. Ayan. Galing Bulacan. Ayan. Tapos, meron ding nagpadala ng parang chichakon yata tawag dito. Ayan. Ayan. So, hindi ko ito i-share kasi this is my favorite. Akin lang to. Sorry. Ayan. So, ito pa. Mga pasalubong yan. So, ayan. From Sipat. Ayan. So, mga binigay nila sa akin. Ito pa. Meron pang isa. Ayan. Ayan. Merong nagpadala ng chicharon sa akin. Kaya lang hindi ko nadala. Kinain ko na lang while I was in Manila. Kasi bawal po sa airport yung chicharon kasi considered siya as meat. So, pag nahuli kami sa immigration, so confiscate nila yon and there's a possibility na mag-fine pa dahil considered nga siya as meat. So, bawal lahat yon. So, ito, binili ko to. Kita nyo, mga chocolates naman from the Philippines. Ayan. Ayan. Chocnut. Meron ding chocnut. Tapos, ito yung iba yung kalaban niya, yung honey. Ayan. Ayan, sarap din niya. So, thank you. So, meron ding pasalubong sa akin yung... Actually, hindi ko na matandaan kung sino yung mga nagbigay nitong curly tops. Pero kung sino man yung nagbigay nito, thank you so much. At na-appreciate namin yan. Ayan. Ito pa. Siyempre, Goya. Ayan, white chocolate. Ayan, paano ba ito baliktad? Ayan. Ayan yung mga pasalubong ko. Tapos, ayan. Ito, pochi. Ayan. Tapos, ito pa. Meron akong nabiling, alam niyo nung maliit ako, yung Lala Chocolate kasi very famous siya. Kasi nga, hindi natin kayang bumili ng mga mamahaling chocolate. So, hanggang local lang tayo. Pero ngayon, nung nakita ko sa grocery store, itong Lala Chocolate, ayan. So, nagulat ako, meron pala siyang mga ibang flavor pa. Kasi noon, nung maliit ako, ang binibili ko lang na flavor ay chocolate. Ayan lang, yan. Oh. Pero ngayon, meron siyang ube flavor. Kasi I am fan ng ube. So, I love ube flavor. Ayun. So, wow. So, ito pa. Meron pa palang isa, lengua. I know from Sipat ito. So, thank you, Sipat. Ayan, ayan. Tapos, ayan. I know most of the Filipinos love sweets. Gusto natin ng chocolate. So, kami mga balikbayan, pag umuwi kami ng Pilipinas, dala-dala namin yung mga imported na chocolates. Pagbalik naman namin, dala-dala namin yung mga local chocolates. So, ito. Ayan. Ayan. So, actually, bumili ko ng 1, 2, 3, 4, 5, yan, 6 packs ng Flat Tops chocolate. Ayan, paborito namin yan dito.
Yan. So, ayan. Tapos, meron din akong daladalang, ito, may nagpabigay din ng crinkles from Tipas. Ayan, sarap. Oh. Actually, kanina, nung inaayos ko na yung mga gamit ko, medyo nabuksan na yung isa. So, binuksan ko na, pakita ko sa inyo. Ayan, so ito. Ayan. So, binuksan ko na siya at nung tinikman ko siya kanina, sabi ko, wow, grabe, ang sarap. Ito yung talagang gustong-gusto namin. Pagpasensyahan nyo na medyo magang aking mata kasi kagigising ko lang ho. Kasi pagdating ko, talagang pagod na pagod ako for almost 36 hours na nagbiyahe. Tapos may gout pa, patay. Hirap na hirap ako maglakad. Pero thank you sa mga tumulong sa akin sa airport. From Manila Airport up to Grand Prairie Airport, naka-wheelchair ako. Kasi hirap ako maglakad. Pero okay lang. And-enjoy ko ngayon yung crinkles. Ang sarap nito. No. I think I remember before, tinry kong gayahin yung recipe nito. Pero hindi ko nga magaya kasi iba pa rin yung recipe ng Ribonets crinkles. Sobrang sarap siya. Hindi siya matigas, pero I know few days kapag hindi siya kinain. Titigas na siya, pero masarap pa rin. So, thank you so much sa nagbigay nito. Ang sarap. Mamaya ako na uubusin to. Ayan. Ano pa ba yung pinadala ko? Ayan. Siyempre, taga Tipas po ako. I grew up in Ibayo, Tipas. Siyempre, kilala-kilala ang Tipas sa Hopia. Ayun. So, meron akong 3 flavor na binili. So, ito yung Hopia na regular flavor. Pakita ko sa inyo. Hindi ko mabuksan. Ayun. Ayan siya. Kita nyo na, sarap. So, meron akong 3 flavors na binili. I know one. At syempre, ito. Yung paborito ko, ang ube. Ayan. So, ito na siya. Ayan ang ube flavor. Sarap. So, bago ko ibigay sa kanila, kakainin ko muna. Parang kinain ko rin yung pasalubong ko sa kanila, no? Inubos ko. Ayun kanina, nung nasa Calgary Airport ako, nung binuksan ko yung isang bag ko, nakita nung isang Canadians na bakit daw ang dami kong chocolate. So, kaya kanina meron akong isang, ito na pala. Ayan. So, kung mapansin nyo, bukas na siya. Kasi binigyan ko yung Canadians na naghila ng wheelchair ko. Kasi na-curious siya, sabi niya, bakit daw ako bumili ng napakaraming candies sa Philippines, where here in Canada, we have lots of candies and chocolates. Sabi ko kasi, yung taste kasi ng chocolates sa Philippines, it's really different from the taste dito. Kaya ito pa rin yung hinahanap-hanap ng dila namin. So, she was curious, sabi niya, anong taste daw nito? So, binigyan ko siya. Pinatikim ko siya ng mga ditong Lala chocolate. So, nagustuhan niya actually. Sabi niya, tastes good. So, inask niya ako kung meron daw sa mga Filipino stores sa Calgary ng ganitong candy kasi talagang she really likes it. Hindi ko lang alam. Pero sa mga friends ko sa Calgary, I'm not sure kung meron kayong nakikitang Lala chocolate nito. Pero dito kasi sa Grand Prairie, wala po akong nakikitang mga Lala chocolate sa mga Filipino stores. Lang. Ubusin ko muna yung ube na hopya. Ang sarap. Tala. Meron pa pala akong isang flavor ng hopya. Ayan, kulay green siya. Ayan. Ube. No. Pandan flavor. Hindi pala ube. Yung ube pala yung kinakain ko. Ayan. So,
So lahat ng nandito, actually giveaways ko yan sa mga subscribers ko muna dito sa Grand Prairie. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, kung gusto niyo ng pasalubong, subscribe muna kayo and then I'll give you pasalubong. Deal? Ayan. Sarap nung sarap nung hopya. Medyo busog na ako ngayon, pero kung hindi pa, mamaya itatry ko naman itong Goya White Chocolate. Meron pong nagbigay nito sa kay Adriel and Joanna, so I do not know, pero kung sino ka man, thank you so much. Sa sobrang dami kasi na nagbigay, hindi ko na naalala kung sino yung mga nagbigay ng pasalubong. At ito pa ang isang kinababaliwan dito ng mga kababayan nating Pilipino. Eto, ayan. Yan ang paborito nila. Kojic soap. Ayan. Actually, bimili ko ng 1, 2, 3 boxes. 4, 5, 6, hindi na ako makita. Ayan. 7, 8, ayan. 9 boxes. So, nagtatanong kung ano daw ito. Whitening soap po ito. Ayan. Gustong-gusto ng mga Pilipino yan dito. So, magbebenta ako ng Kojic soap dito para makaipon uli ako ng pamasahe pabalik ng Sipat. Kasi, hindi pa ako napakain ng Sipat ng balot. Kaya pagbalik ko ng Sipat, magbabalot festival uli kami. Ayan. Hindi pala uli kasi hindi pa kami nakakain ito. Ayan. So, yan ang ipasalubong. Ngayon, syempre, yung pinaka-star ng mga pwede kong mga pasalubong for our kababayans here. At ito yung talagang all-time favorite. Ayan. Ito pa ang ito na. Yan, dried fish. Yan, itong lechon namin dito sa Canada. So, lahat ng mga Pilipino dito talagang baliw na baliw dito sa dried fish. Ang dami kong biniling dried fish. Ayan. So, ito. Tapos, meron pa. So, ito dried fish din ito. So, hindi ko na buksan ko. Pakita ko sa inyo. See? Ayun. Ayan, sarap. So guys, ito yung mga nabili kong mga pasalubong para sa ating mga kababayan, sa mga friends at sa mga subscribers ko na i-share ko sa kanila kasi alam kong ito yung gustong-gusto nila. Gusto ko palang pasalamatan yung mga taong nagbigay ng pasalubong sa akin, mga taga Sipat Unida Church. Thank you so much. At sa aking presidente ng fans club po dyan sa Sipat, si Cutify Mogs. Na-miss ko na yung mga tawanan natin. And see you soon next year. And sa kay Cheryl, Danny, Shane, Chanel, and Daryl, thank you so much sa pasalubong ninyo at sa masarap na fellowship at sa pagkain inihanda ninyo para sa atin. Sa lahat ng mga friends ko dyan, sa mga Kems friendship ko, thank you so much sa masayang tawanan natin. Jessie, thank you sa mga episodes na shinare mo sa amin. Thank you sa pag-shoot mo ng mga videos ko while I'm in Manila. Thank you so much. Kay Sir Jim, Ma'am Susie, Ate Presi, and Sir Red, kahit hindi ka namin nakasama, thank you so much pa rin at nakita pa rin tayo. So, sa lahat ng mga friends ko dyan sa Philippines, thank you so much for time na in-spend niyo sa akin. At talagang nag-enjoy ako. Thank you so much for watching my episode today. If you have any questions or comment or anything na gusto nyong itanong about our life here in Canada, please make comment below at i-feature natin yan sa mga sumusunod kong episodes. So before I say goodbye to everyone, don't forget to like this video and subscribe to my channel. Have a great night, everyone!